November 28, naglabas na po ang ICC ng kanilang desisyon denying yung request po ni former President Rodrigo Duterte for an interim release. My first question, ikinagulat nyo ba ito at anong reaction ninyo po sa naging desisyon po ng ICC? Hindi na po tayo nagulat doon sapagkat matagal ko na sinasabi na yung ICC, kung baga sa basketball, forcing through siya, pumasok siya kahit wala siyang jurisdiction. Madaling sabi, from the very inception, talagang gusto niyang ikulong at i-trial at i-convict itong si Presidente Duterte. Kaya pati yung mga pangangatwiro niya puro kabalbalan Like, for instance, sasabihin nila na hindi naman daw necessary na bigay siya ng release sapagkat daw yung kanyang circle of influence, considering na naging mayor siya ngayon, at na vice-presidente, madali sabi, baka daw yung mga testigo. Sabi ko, teka muna. Presidente na nga siya noon, nung lumabas yung mga testigong yan, diniman na wala siyang ginawa. He did not lift a finger. Paano niyo sasabihin na merong risk, merong panganib ngayon? Malayong-malayo. And then, sabi nila, isa pa, sabi niya, hindi naman nila naprobahan na unfit siya for trial. Sabi ko naman, teka muna, bakit siya magpuprove na unfit siya for trial? He is in a contained, controlled environment. Wala siyang access dun sa mga pasilidad na mga test sa kanya na talagang kung anong sakit niya ba talaga. Ang meron noon yung ICC, dapat noon pa, ginawa na nila yun. Tapos sasabihin nila, hindi mo naman naprobahan. Kayo dapat pagprobahan na fit for trial yung akusado. Kaya lahat yan, puro kabalbalan ng mga katwiran nila. Talagang gusto lang nilang tuhugin itong si Presidente Duterte. At kasama ang gobyerno dyan. Kasapakat nila ang administrasyon. So, Attorney, you're saying politically motivated po itong ginagawa ng ICC sa ating dating Pangulo? Apart from that, meron din silang personal na agenda dyan. Kasi right now, questionable ang kanilang existence. Tinanggalan sila ng mga suporta ng Estados Unidos, may mga umaaklas na sa kanilang grupo. Katunayan, di ba, yung mga malalaking bansa, hindi naman mga miyembro sa kanila. Russia, hindi miyembro. Ang Amerika, ang China. Kaya kailangan ipakita nila. Ginagawa nilang poster boy itong si Presidente Duterte kasi sila ay binabatikos na wala naman silang hinuli, inaresto at nilitis na puti. Puro itim, puro black. Okay, kumuha sila ng brown. Okay, Attorney, kung sinasabi natin na, again, going back, kung meron po silang ibang motivation or may iba silang agenda, ika nga, di ba? The decision po by the ICC was unanimous and all the members are from different countries. So ano po yung basehan natin na masasabi nga na may iba silang agenda towards the past president? Well, these judges are the judges of the International Criminal Court. If you abolish ICC, paano mo ma-abolish yan? Pag tinanggalan mo ng pondo yan, wala na yan. So, di apektado yung mga judges, lahat na empleyado ron. So you're saying, Attorney, our former president is an easy target? Kaya ito yung talagang pinupuntirya nila ngayon? Yes. Paano? Hindi ba ang international media, pinaniwalaan nila yung ikinalat ng Rappler na 30,000 ang pinatay niya. Sa lahat naman ng 30,000 killings, tatatlo lang ang nag-isampa ng demanda.